atin ng Panginoon. At hindi lang yan, patuloy tayo umaasa at umaamin na hindi natin kayang gawin upang magtagumpay kung hindi tayo sasamahan at tutulungan din ng mga taong itinatabi sa atin ng Diyos. Diba? Sabi nga nila, ang bata umaasa sa magulang. Hindi lang ang bata na kaya ng iyak. At ito ang katotohanan, mga kapatid, pagising sa umaga, ang unang hinahanap ng bata, pag-usapan natin muna si nanay. Pagising ng bata, ang hinahanap si nanay. Bakit? Kasi alam ng bata, kapag nasumpungan niya si nanay, masumpungan niya ang dibdib na magbibigay ng gatas at magpapabuti ng Diyos. Hindi lamang yung blessing na kanyang ibinibigay, kundi mismo ang Diyos ang tanggapin ng ating puso. Tingnan niyo bata, inosente. Hindi ba? Halimbawa na lang, yung bata kapag natutulog at numingiti at nakita ng kanyang ninang o kaya nakita ng nanay, tuwang-tuwa yung nanay. Sabi ng nanay, ay, ang anak ko nilalaro ng anghel. Payag kayo sa aking sinabi? Amen. Pero kung yung tatay na natutulog at numingiti, diba? Sasabihin ba ng kanyang asawa, yung mister ko nilalaro ng anghel. Baka isingin ko, balukan mo, diba? Pag inalaan mo, sino ang iniisip mo habang natutulog ako sa kumari? Buhay niyo mga kapatid. Hindi ba? Dapat anumang sitwasyon mo, yung pagtiti mo, alam mo lang, anghel ang iyong kasama. Kaya walang hindi aso sa mga anak ng Diyos. Ito pa mga kapatid, yung pagiging faithful o fruitful ng bata. Nung nasa Tugigaraw ako, na-assign po ako sa diocese na anniversary, may nagkwento sa akin isang lola na worker sa gawain. Nauso po doon sa kanila sa bus na ino-hold up yung bus. Etong lolang ito wise, mamamalengke sila. Isinama yung kanyang apo. Yung kanyang pamalengke, binigay sa apo sapagkat nasa isip niya, kung ma-hold up ako, pamasahe lang ang makukuha sa akin. Dahil yun ang kanyang inaasahan nangyari, inold up po yung bus. Pagdating sa kanya ng hold-upper, sabi sa kanya, hindi pa nangihingi yung hold-upper, hinugot niya na yung barya sa kanyang bulsa na pamasahe at ibinigay sa hold-upper. Sabi ng hold-upper sa kanya, tatlo yun, pero isa daw nagtanong sa kanya, ito lang ba yung pera mo? Sagot po ng sister, yan lang, sumagot po yung kanya ako, ay yes, ang inyong pera mo sa akin, yan ang ganyan. Alam nyo, inuha po nung hold-upper yung pera at sabi sa kanya, matanda ka na, sinumali ka pa. Sana walang kanya na worker. Sabay bawi. Ang unang bagay, mga kapatid, greatness in the kingdom is found through humility. Ikalawang bagay, mga kapatid, greatness in the kingdom is found through compassion. Sabi dito sa ipagpapatuloy po natin, Matthew chapter 18 verse 6, mabuti pa sa isang taong siya'y ng isang malaking hilingang bato sa leeg at ihulog sa lakot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kapag pinag-usapan po yung salitang compassion, mga kapatid, ang Inoon, ang isang motivation ng mga preacher na katulad ko ay yung pong tinatawag na compassion sa kaluluwa. Habag sa kaluluwa ng mga taong kinakausap mo. Kaya kahit gaano kakulit, hindi ako naiinis. Alam niyo kung bakit nahabag ako sa kanya. Yung sister nito na napakadaldal, kailangan kong pakinggan kasi hindi maganda ang kanyang kalagayan. Minsan nakalulungkot, ang ganda ng takbo ng isip mo, ang talino mo,
pero wala kang habag sa iyong kapwa. Naiinis ka sa mga taong hindi ka naiintindihan. Dapat hindi ka naiinis, nahahabag ka. Amen. At dahil marunong mahabag ang iyong puso, mga kapatid, ibabahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sa mga anak ni El Shaddai, bawal mainis, dapat nahahabag tayo. Kaya ba ninyo? Amen. Diba? O tingnan niyo lang ito, ha? Ito prinsipyo ko. Minsan kung kailan ka nagmamadali sa Pilipinas, yung sasakyan mong jeep, yung jeepney driver, lahat ng tao na nasa gilid gustong isakay sa kanyang jeep. Diba? Doon ka naiinis, nagwawala ka. Pero alam po ninyo, ako hindi ako naiinis. Nangingiti lang ako at pinapanalangin ko yung jeepney driver. Kaya ito ang nasa puso ko. Baka ako naghahabol lang ng oras. Ang jeepney driver na ito, naghahabol ng pakakain sa kanyang pamilya. So, ibig sabihin, mas maganda ang kalagayan mo sa kanya. At dahil mas maganda ang kalagayan mo sa kanya, dapat extend mo ang pagkahabag sa kanyang puso. Amen. Kaya ang isang alagad na magiging dakila sa kaharian ng Diyos, greatness in the kingdom is found through compassion. Ikatlo, mga kapatid, greatness in the kingdom is found through holiness. Ituloy po natin ang pagbabasa ng Matthew chapter 18, verse 8, 9. Kung ang kamay o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putulang isang kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kung kang itapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dupitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Hindi po naman ito literal, mga kapatid, pero ang gustong sabihin ay ganito. Kung yung kamay mo dati ay ginagamit mo upang bigyang kasiyahan ang iyong katawan, huwag mo nang gamitin ang kamay na yan. Gamitin mo ang kamay mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung noong unang panahon, sa gawain ito yung bibig natin, ginagamit natin para siraan ang ating kapwa. Ngayong alagad ka ng Panginoon, dapat ang bibig na yan gagamitin mo sa kapurihan ng Panginoon. Greatness in the kingdom is found through holiness. Ang pagiging dakila sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ay masusumpungan sa atin kung magsusumika po tayo na mabuhay na may kabanalan. Sayang ang pamasahin ninyo kung di kayo magtitino. Diba? Maaga na kayong umalis. Di pa kayo nakatulog ng gusto kagabi. Ayaw pa kayong patulogin ng preacher ngayon. Nakasahin na kayo. Sayang ang pakikinig kung hindi ka pa mag-aayos ng buhay. Amen. Amen. At ito naman ang mainam sa mga anak ni El Shaddai. Hindi ba? Pinayayaman tayo ng Diyos para maipakita sa mundo ito ibang-ibang ugali ng mga tao na ipag-isa sa Panginoon. Amen. Kaya dapat meron kang attitude evaluation. Yung character mo, meron kang inventory. Chismosa ako dati. Ngayon, paminsan-minsan lang. Di ba, please? Di ba? Nalalevel up ka. Balikan nyo mga kapatid. Bakit alam ko naman? Meron akong isang sister na nakausap, dati chain smoker daw siya. Dati daw talagang tuwing day off, umiinom siya. Pero ngayon, masupungan niya ang gawain ito, nawala na yung kanyang paninigarilyo, nawala na yung kanyang paglalasing, at unti-unting alam niyang binabago ng Diyos ang kanyang pagkatao. Amen. Sabi ng isang sister sa akin, Brad, kung wala pa ako sa gawain ito,
Nakatatlo akong boyfriend sabay-sabay. Pero salamat na sumungan ko yung Panginoon. Kasi ang hirap pala ng ganong kalagayan. Ngayon, hindi isa wala. Pero masaya ako ngayon, bakit? Walang pumipigil sa akin magpasalamat sa Diyos na mabuti sa ating buhay. Kaya ang ikatlo, greatness in the kingdom is found through holiness. And finally, mga kapatid, sabi ng Mark chapter 35, ito pa rin ang issue. Sumagot ang Panginoon, sabi niya rito, naupo sa Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Apat, mga kapatid, una, greatness in the kingdom is found through humility. Greatness in the kingdom is found through compassion. Greatness in the kingdom is found through holiness. And finally, greatness in the kingdom is found through service. Sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Diyos, sa pamamagitan ng ating kapwa. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Kapag ginawa po natin ang apat na bagay na ito, ituturing tayong dakila sa kaharian ng Diyos at hindi mapayag ang Panginoon ang blessing na kailangan araw-araw ay hindi dumating sa ating mga buhay. Tayo po tayong lahat ng kapatid at sa oras na ito, ialay po natin ang ating puso sa Panginoon, ang ating kalooban sa bahay ng paghahandog natin ang ating mga prayer request.